Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mukhang sadyang ang katotohanan na talagang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan. At kahit anong pilit niyong gawa ng mga kasinungalingan ng mga Duterte ay sadyang lalabas na lalabas talaga ang buong katotohanan. Matapos tila mag-isa sa sarili nitong mga mantika ang mga taong sangkot sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa di umano'y pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at lumabas ang balitang hindi daw di umano masaya si Boyeng Rimulya at ang iba pa niyang mga kasamahan o ang ibang mga kaalyado na may posisyon sa gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Duterte at isuko sa dayuhang hukuman o ICC para dalhin sa The Hague, Netherlands. Ngunit di umano'y leakage video meeting nila pinakita na sa publiko na nagpapakita di umano ng kabaliktaran sa kanilang naging reaksyon. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi raw masaya si Boyeng Rimulya at iba pa niyang mga kasamahan o ang ibang kaalyado na may posisyon sa gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands. Ngunit teka lang muna, ano ito? Mukhang huli kayo ngayon sa video. Ano itong nagtatawanan at nagbubungisan pa na inilabas na video online na parang di naman halata na masaya pa sila sa nangyari sa dating Pangulo? At si National Security Advisor Eduardo Año ay tahasang sinabi na sa kabila ng lahat na nangyari sa dating Pangulo ay sinabing friends pa daw sila ni former President Rodrigo Duterte. Ngunit ang kanyang loyalty ay nasa bansa raw at hindi sa kung kanino man. Kaya't banat pa at buwelta ni Edwin Zamora sa kanyang official Facebook account. I quote, "Damage control ka ngayon. Classic plot twist. I'm still friends with Duterte." Of course you are. That's the same thing as I'm just doing my job. Pero magpakatotoo tayo. In the Philippines, politic friendship is just another word for convenient association. These were loyalty over fundator. Smile for the neighbors, and then when the tide ship pretend they barely knew you, and when they get called out, no, we're still friends. As if that magically erases the betrayal. If that friendship, then Judas was just networking. Unfortunately, we all saw the receipt, the silence, when you could have brought PRRD to court, and then Junvic Rimulya's boom of carefully plotting the unlawful banishment with you actively in it, and how all carefully and masterfully executed the plan. Don't worry, history has a funny way of remembering who shook hands and who twisted arms, because some friendship builds legacy. Che. Unquote. Hindi naman nakapagpigil at may buwelta din si Dare to Us sa kanyang official Facebook account at tahasang nasampal ng katotohanan ang di umano'y kapalpakan ng gobyerno sa nasabing di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ayon pa sa kanya, "Look at us, we are very matured. Walang jurisdiction ng ICC pero we can surrender a Filipino citizen to them because we have our sovereignty, like fight for the West Philippine Sea." Ganyan. Tapos sa bagong Pilipinas, ang competent judicial authority ay DOJ. Saan ka pa? One-stop shop sa bagong Pilipinas. May disgrasya, hustisya. Unquote. Dagdag pa nito, hindi Pilipino si BBM. Senator Marcos, kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwa Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. In other words, hindi ka Pilipino BBM dahil isinuko mo sa mga dayuhan si President Duterte. Hindi ba ito isang kataksilan? Pagtataksil sa bayan, at ngayon lang yan nangyari kasi ngayon lang naging presidente si BBM para wag nang maulit, never again to any Marcos. Also, why would the Senate not seek accountability to the culprits of the illegal act done to PRRD? Unquote. Papaano nga ba mapapatunayan ni DOJ Boyeng Rimulya na hindi sila naging masaya sa di umano'y illegal na pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa The Hague, Netherlands?
That nobody's happy with what happened. Wow. Okay. Wala akong maligaya sa nangyaring ito. Talaga? Ngunit kailangan lang gawin namin yung aming katungkulan. Wow. Sa tingin namin yun ang aming katungkulan, ginawa namin. Wow. Ang aming tungkulin. Huh? And sir, that's where we disagree kasi tingin namin there was another avenue to go to court. But Tama. as you said, that'll be probably part of the litigation. So Tama. let's see the, not opinion, last few Drama. Kung hindi naman pala kayo magiging masaya sa ginawa ninyo, dapat hindi nyo na ginawa. Kasi marami namang option. Kasi in the first place, hindi naman wanted si Tatay Digong sa Interpol. So nasa sa inyo pa rin yan. Kaya wag nyo kaming paandaran sa wala namang nagiging masaya. Hindi naman masaya. Hindi kami masaya sa nangyari. Ikaw, kayo, kulang na nga lang, ilibing nyo ang mga Duterte. Ang tindi na nangyaring hearing kanina, talaga nga naman na booking natin na mga kababayan, isa kang illegal ang ginawa kay Pangulong Duterte at isa kong malaking katarantaduhan ang ginawa ng ating gobyerno. Bakit to? Ipapaliwanag natin yan para mas maunawaan natin kung bakit at ano ang nangyari sa hearing kanina na kung saan na-booking natin ang mga opisyal ng gobyerno na puro mga sinungaling. Ay naku po, sinungaling. Yan ang hirap sa atin mga kababayan di ba? Pagka alam mo, sabi nga nila, pag ikaw nagsisinungaling, paikot-ikot ang sagot mo, di ba? Kayong mga nagsisinungaling sa mga asawa ninyo, di ba? O pag kayo tinanong, paikot-ikot lang sagot ninyo di ba? Kasi nga kayo po ay nagsisinungaling. Yan ang problema sa inyo. So, eto papaliwanag natin yung mga pangyayari kanina. Ang dami hong pagsisinungaling ang ating pong nakita kanina at inconsistency. Kasi alam nyo mga kababayan yung pagiging inconsistent, ika nga, ay yan po ay senyales o isa ho yan sa mga sign na isang tao ay nagsisinungaling. Kaya nga po sa korte, kung papansinin niyo yung mga abogado, minsan paulit-ulit ang tanong, di ba ho? Kasi nga para mas talagang maunawaan at malaman kung itong tao na ito magiging consistent yung sagot niya. Kahit baga iba-ibahin mo yung tanong, iba-ibahin mo yung form of questions, di ba? Ay pare-pareho yung kanyang sagot dahil siya ho'y nagsasabing totoo. Pero pag ikaw yung nagsasabi ng hindi totoo, inconsistent ka. Ibig sabihin, iba-iba ang sagot mo, di ba? Kuwari, tinanong ka, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang sagot mo kasi overtime sa opisina. Tapos maya-maya tatanungin, bakit bakit ka na late? Pareho lang naman yung tanong, di ba? Pero ang sagot mo kasi traffic di ba? Yun po ibig sabihin mga kababayan ng iba-ibang sagot pero pareho lang naman ang tanong, binago lang. Yun po ang nangyari kaganina. Kahapon pala dahil sa hearing na yan na-booking natin na talagang itong mga public official natin nagsisinungaling pagdating po doon sa issue ng ewan ko kung matatawag ba nating pag-aresto o pag-abduct o baka naman talagang pag-kidnap sa ating Pangulong Duterte. Ano sa tingin ninyo? Pero alam nyo, una, gusto ko munang gusto ko po munang sabihin sa inyo kasi yung mga kababayan, marami yung mga nagsasabi ako, nababasa ako na oo, plastic yan si Amy Marcos kasi si Amy Marcos po ang gumawa ng hearing. Si Amy Marcos po ang nag-start ng hearing since siya po ang chairperson ng Committee ng Foreign Relations. So mga kababayan, marami ko nakikita sinasabi nila si Amy Marcos di mapagkatiwalaan yan, ganyan-ganyan, di ba? Dahil sa hearing na to, wala namang mangyayari sa hearing na to. Ako medyo ibang perspective ko dito. Alam nyo naman po ako ever since. Hindi po ako Marcos, hindi ko kinampanya si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung kanyang kapatid. Di ba ho? At marami pa ho sa inyo hindi pa umaamin na nabudol. Pero ako po, matagal ko na sinasabi sa inyo plastic yan. Di ba? Matagal ko na sinasabi sa inyo hindi mapapagkatiwalaan yan. Matagal ko na sinasabi ho yan. Kaya lang mga kababayan, alam mo naman ang Banateros, patas tayo di ba? Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Yan po ang Banateros. Yan po ang aming pinanghahawakan. This time, medyo maganda yung ginawa ni Senator Amy. Although, kulang. Maganda kasi in a sense, na-booking lahat ng kasinungalingan, na-booking inconsistent yung mga public official, mas lalong nalantad. Kasi noong una, nalantad, napukaw yung emosyon ng bawat Pilipino. Diba? Napukaw po yung emosyon ng bawat Pilipino na talagang ang ginawa ng gobyernong ito ay isang pagmamalabis kay Pangulong Duterte. But this time, mas lalong lumalim. Lumalim yung pagkaunawa ng bawat Pilipino na eto hong sila Marbil, sila Remulla, at kung sino-sino pa. Yung dalawang Remulla, yung magkapatid, at saka yung sino pa to, mga DOJ, Yusek. Sila ho ay talagang mga nagsinungaling, nagpapalusot, mas lalo pang lumalim na merong pang-aabuso,
maging sa kapulisan at lalong-lalo na po kay Torre. Although, sabi ko nga, okay sana, pero kung ako yung senador na yun, hindi ako kung talaga yung senador na yun, minsan napapaisip talaga ako eh. Hindi, walang biro. Kung ako yung senador na yun, contempt ko talaga silang lahat eh. Kasi sa kamera nga mga kababayan eh, di ba? Kahit tama yung sagot, kinukontempt eh. Basta hindi nagustuhan ng congressman eh. Dito, hindi lang sa mali yung sinagot, pero alam na alam mong nagsisinungaling. Alam na alam mong nagpapalusot. As a matter of fact, ito sa bahaging ito, napakagaling ng ginawa ni Senator Amy na pinresinta niya yung mga past interview ng mga opisyal at yung mga pagbabagong sinasabi nila ngayon. Ang ganda ng pagka-presenta niya dito. Magaling yung kanyang research team. Maayos, maganda. At dahil doon, kung ako yun na nung nakulangan nga lang ako. Kung ako'y talaga yun, ay right then and then, contempt silang lahat sa akin, kulong silang lahat sa akin. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi, walang biro. Alam mo kung bakit? Obvious na eh. Ipapakita natin dito isa-isa. Alam mo, may mga, kasi hindi ko noong una nag-i-struggle ako kung i-discuss ko ba yung buo kasi baka maging boring naman. Pero dito, pinutol-putol na lang nung isa sa mga idol ko na page sa FB. Matagal na po yan. Matagal ko nang pinapollow po yan, yung VOVPH. Matagal ko nang pinapollow yan. At consistent yan mula ng kampanya ni Pangulong Duterte ay talagang maganda ang pagka-research niyan. At kinuha ko yung mga videos niya kung saan pinakita dito yung mga inconsistent na sinasabi ng mga public official natin. At dito mo malalaman na talagang meron silang plano. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, meron silang plano. Kasi nga alam mo, ang problema kasi dito, pag sinama mo yung lahat ng bida-bida, talaga mapapahamak sila. Yun ang problema mga kababayan Alam mo, sa grupo, minsan okay na isa lang ang bida-bida, pero kung lahat kayo bida-bida, yari ka talaga. Diba? This time, lahat sila ata may pangarap maging senador, kaya lahat sila bida-bida. Yan tuloy, talagang natalisod sila, ika nga. Hindi ko alam ano ba sa English ng bida-bida? Para sa kaalaman lang ng mga banyagang nanonood dito, the English of bida-bida is fame whore. Yung they want to be in the limelight, ika nga. So, they entertain interviews, tapos they would add, I don't know if add or subtract the facts, o binabawasan or dinadagdagan yung facts. Ang problema, magkakaiba sila ng sagot, di ba? Magkakaiba sila ng sagot, nabubuking tuloy sila lalo. Yun ang matinding problema doon mga kababayan. Kaya panoorin po natin ito Maganda ho nating maunawaan at maintindihan po yung mga nangyari. Okay? Ito. Pasok. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Mamalasin ano ito? Ano to? Mamalasin kayo pag hindi nyo ginawa. Dito binubuking ni Senator Amy na bakit dali-dali niyong itinakas si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bakit? Anong reglementary period? Anong period yun? Article Dahil 125. sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice, pambira There is a warrant. Takal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Yari siya, natarayan siya. Ano yung reglementary period mo? Feeling ko sa loob-loob nito ni Toreng, ikaw ang susunod kong aarestuhin. Sabi siguro niya kaya lang, ay, mali. Ano pala ito, kapatid pala ito ng presidenteng sinusunod ko. Bago! Barado barado. Bring it to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer. Nagpa-rescue sa DOJ, hindi alam ang sagot. Hawa ka talaga, Brad. Sinasabi ko na sa iyo Yan ang mahirap sa atin pagka wala talaga tayo sa hulog Rescue! Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Yan ang problema kay Senator Amy. Medyo lumalamya siya Okay na sana yung mga unang diin niya. Kaya lang along the way, lumalamya. Hindi ko nga alam kung talagang mahina lang siya, katulad ng kapatid niya. O she's trying to please everybody. Kasi yun ang problema pag if you're trying. Alam mo, ito sasabihin ko lang sa inyo marami mga politiko dyan gumigitna. Marami dyan mga politiko gumigitna. Bakit kanyo? Kasi they're trying to please people so that they would get votes. Ang problema minsan na hindi nila alam, sa pagiging gitna nila, mas lalong wala silang napiplease. Di ba? Kaya nga mismo, meron yung tinatawag na biblical principle which is the lukewarm Christian. Ano ibig sabihin nun? You're neither hot nor cold. Hindi mo alam kung saan ang tayo mo. Di ba? Hindi mo maintindihan. Yan yung mga Christian na alam ang Biblia, alam ang lahat about Christianity, pero
lukewarm. Hindi mo alam kung sino ba talaga sinusunod niya. Parang ganito din dito eh. Minsan ganyan to si Senator Amy. Minsan ito problema nitong Alin to eh. Minsan babatikusin yung kapatid niya, babatikusin yung gobyerno, tapos biglang papaling ng konti, di ba? Tapos umayat maya sasabihin niya, independent siya, tapos yung pala kasama siya. Yung ganun bang, ano ba talaga te? Minsan ang gulo mo rin kausap eh, no? Kaya ka binabatikos te. Nasa gitna ka kasi. Oh, eto, tingnan mo, ngumiti ka pa. Sana diniin mo na lang ng todo si Torre, di ba? O, ba't di ikaw sumagot? Ikaw yung ikaw yung umaresto, ba't di ikaw sumagot? Bakit may papasa sa DOJ? Nandiyo sila bang umaresto? Ikaw ang umaresto. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo warrantless arresto? Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant? At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. I do believe, sinasabi niya, I do believe na may warrant. Medyo natumbok ni Senator Amy dito eh. Bakit ka nagmamadali, di ba? Kung may warrant, ibig sabihin, kailangan mo talagang dalhin sa husgado sa Pilipinas. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Hindi pareho yun. Yun suko na siya. Suko na siya, sabi niya. Hindi nga pareho yun. Yan kasi ang problema sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, dapat itong si Torre, dapat po inuulit ang pag-aaral nito. Oo, walang biro. Dapat tinuturuan to ng isang abogado eh. Meron isang abogado doon na matikas eh. Talagang naipaliwanag niya kung ano yung tamang proseso ng pag-aaresto. Hindi katulad nito na wala eh. Talagang wala pong kaalam-alam, ika nga. Para bagang siya nagre-response lang siya yung sa tingin niya ay tama. Hindi yung talagang tama. Magkaiba kasi yung sa tingin mo tama, ito yung sa tingin mo, o yung talagang tama. Magkaiba ho yun. Hindi ho yung pareho, mga kababayan. Ito pa ha, yung paulit-ulit na sinasabi kasing walang warrant. Kasi diba, sinasabi nila hindi naman ICC yun, kung hindi Interpol. Diba? Kaya hindi nila daw sinusunod yung authority ng ICC. Kasi yun ang paulit-ulit na sinasabi ng Presidente, sinasabi ni Remulla, hindi authority ng ICC. Di ba? Yan ang paulit-ulit na sinasabi, kung hindi Interpol. Ano ba ang meron dun sa Interpol? Ito yung sinasabing red notice. Di ba? Ito yung, ito. Ayan. Ang problema, mga kababayan, hindi po red notice ang nabuking din dito sa pagdinig na ito na walang red notice. Ano po ang meron? Yung diffusion o yung red diffusion. Anong ibig sabihin yan? Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung pinagkaiba. Diffusion order at saka red notice nasa kaliwa. Di ba? Nakita nyo? Yung sa red notice, kitang-kita nyo naman, mapula-pula. sa kanan, wala. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Okay? Ang pinagkaiba nun, ipakita natin para tanungin natin si ChatGPT kung anong pinagkaiba nun. Ayan po ang pinagkaiba nun. Interpol red notice. Definition, a request for law enforcement worldwide to locate a provision arrest person pending extradition. Request yan nanggagaling sa isang member state. Halimbawa, tayo bilang membro ng Interpol, pwede tayong humingi ng tulong sa isang tao, which is yung ginawa nga nila kay Tebes. Hinihingi nila ang tulong ng Interpol ng Timor-Leste para dakpin po si Tebes. Ito nga po ang matindi ho dito dahil sa wala pong politika na ina-apply sa Timor-Leste. Kaya nga, tandaan niyo ang Interpol ay request. Okay? Ito po ay tingnan niyo yung legal weight, not an international arrest warrant. But many countries treat it as a valid basis for arrest. Pero, ibig sabihin nun, hindi siya talagang international arrest warrant. Kung hindi papayag yung bansa na yun, yung gobyerno ng bansa na yun, walang magagawa ang Interpol. Okay? Yung public or private, mala na yan. Basta na lang natin yan. Ano lang naman yan yung Interpol Red Notice publicly available. Yung Interpol Red Diffusion, ano po yun? An urgent, informal, yan importante dyan, informal request
It is not a command. It is not a law. It is a request for the location and arrest of a suspect before a formal red notice is issued. Sa madaling salita, okay? Legal weight, less formal ito doon sa red notice. Okay? So yung red notice nga ay hindi batas, hindi law, hindi tayo obligadong sumunod agad-agad. Okay? Mas lalo na itong red diffusion. Okay? Ang titingnan nyo dito, yung issued by, ano yon? A member country directly to other countries via Interpol Secure Communication System. Sa madaling salita mga kababayan, itong sinasabi dito, isang membrong bansa mismo gamit ang secure na communication system ng Interpol. Ibig sabihin, since ang ICC ay hindi bansa, okay, hindi po bansa yun, ha? Baka akala ninyo bansa ang ICC, hindi po. Merong nag-request para magkaroon ng red diffusion ng Interpol. At napag-alaman natin yan, di ba? Marami na ho nag-vlog niyan. That request came from our own government. How? By through media. Binibigyan nila ng idea ang Interpol. At may gumapang sa Interpol para magkaroon ng red diffusion si Pangulong Duterte para ngayon gagawin nilang dahilan na hindi kami sumunod sa ICC pero sumunod kami sa Interpol. Pero ang totoo niyan, merong nag-request. Pangalawa, even if this is less ang kanyang weight, ibig sabihin less ang demand ng diffusion, bakit natin sinunod? Sa madaling salita mga kababayan, eto lang kasimple yan. Paikot-ikutin mo na ang mundo ng gobyerno sa Pilipinas. Ginusto ni Marcos yung ginawa ng gobyerno. Hindi natin alam kung siya lang, si Marcos lang ba, o baka pati si Romualdez ay kasangkot. Ginusto nila at pinagplanuhan nila yan. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi tingnan nyo ha, anong nangyari? Yung kay Tebes, ayan yung bagong balita. Saktong lumabas. Ang galing nga talaga ng Diyos. Alam nyo ba, after the hearing lumabas ito. Yung gabi lang siya lumabas. Anong nangyari? Pahiya, olat, si Remulla, si DOJ, siyempre siya ang secretary, di ba? Siyang paulit-ulit na sinasabi niya, babalik na. O kaya nga yung mga media, nagabang pa kayo sa airport eh. Babalik na yan si Tebes, ano na yan. O, anong ginawa ng Timor-Leste? Ginrant niya yung appeal na i-block yung extradition. Sa madaling salita, ang Pilipinas, humingi ng tulong sa Interpol, sa Timor-Leste. Anong sabi ng Timor-Leste? Chotomatic kudasay. Hindi, iba yun. Ang sinabi ng Timor-Leste, sandali, pag-aaralan namin ito sa korte. Aayusin namin to. Hihinga namin ng panig ang inaakusa na si Tebes. Kung dapat pa naming i-extradite siya papunta sa bansa ninyo. Tandaan nyo ha, Pilipino si Tebes and yet, hindi pumayag ang Timor-Leste. Nung nakita nila, syempre, nag-decide sila eh. Ayan decided unanimously to grant an appeal. Ibig sabihin mga kababayan, yung Timor-Leste naiintindihan ang batas. Yung Timor-Leste naiintindihan nila yung pwede lamang gawin nitong Interpol. Naintindihan niyo ibig sabihin? Oh, anong ibig pa? Ibig lamang pong sabihin nito, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na si Secretary Remulla sa DOJ, na ang pilit niyang ginagano ng Timor-Leste, inaano niya si Timor-Leste, para bagang inuutusan niya ang Timor-Leste na sumunod. Pinahiya siya. Hindi kami susunod kasi meron kaming due process. Mantakin mo Pilipino ito, hinihingi siya ng bansa niya, hindi ibinigay. Bakit? Sinunod ang due process. Sa Pilipinas, Pilipino, ibinigay ng bayan natin sa ibang bansa. Ganong katarantado ang gobyerno natin. Ganon kaputang ina yung mga namumuno sa atin. Kagago. Bakit? Mismong kalahi natin. Huwag na natin sabihin si Duterte ito. Mismong kalahi natin. Wala pang red notice, hindi pinadaan sa due process at binigay sa ibang bansa. Now, anong nakakairita dito? Ang nakakairita dito, deny pa sila ng deny. Alam nyo, simple lang naman eh. Puro kayo mga walang bayag. Kayong mga nasa gobyerno sa Pilipinas, puro kayo walang mga bayag. Aminin nyo na lang, oo, gusto naming matanggal na si Duterte dito sa Pilipinas. That's it. Tapos ang usapan. Now, let's talk about legality. Eto kasi ngayon, deny pa kayo ng deny. Hindi naman namin sinusunod ang ICC. Hindi sinusunod lang namin Interpol na yan. Hindi nyo na lang aminin. Sa bagay, tama talaga si Duterte.
Marcos is so weak. Hindi kayang panindigan ang mga desisyon. Kaya kailangan magpalusot pa, magtago sa palda ng mga kasamahan niyang mga sekretary niya. Ganon kahina ang ating, ewan ko, kinukonsider nyo pang presidente yan. Parang walang paninindigan eh. Kasi kung, sabihin mo na lang, diretso mo, I want Duterte out of this country. Tapos ang usapan. Now, pag-uusapan na ng legality, hindi eh. Ang dami nyo pang palusot. Yun ang problema dyan. Di ba ho? Yun ang sanang hindi maintindihan itong gobyerno to. Kaya tuloy nagkakaleche-leche kayo eh. Yan ang totoo. Kaya nagkakaleche-leche. Ito ha. Maganda itong paliwanag nito. Medyo malalim ito pero ipapaliwanag natin ha. Para mas maunawaan natin kung ano ba talaga nangyari. Jay Remulla, etong sinabi... Ay, sorry. Hindi pala yan. Ito. Ay. Ito. Sige. Yan na nga. Yan na. Ito na. The implementation of the... Sorry. Ito. Jay Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano, March 13. May tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin yung person arrested sa competent judicial authority. So yun po yung naging papel. Kami po yung nagsilbing competent judicial authority. Po, yun talaga. Ang linaw ho nung sinabi niya. Kasi nga, dahil kailangan, tingnan niyo to first, they acknowledge Article 59. They acknowledge Article 59 na sinasabing kailangan iharap sa korte yung akusado bago siya ma-extradite. Aminado sila. Bakit? Ito sinasabi nito itong taon to, itong Yusek na to, sinasabi niyang, kami nga yung tumayong pinakakorte na doon. Kami na yung tumayong pinakakorte bilang doon sa Article 59 na yun. Kami na yun, DOJ. Hindi ko maintindihan kung saan kaya graduate ito, no? Saan kaya graduate na law school itong si Tutoy na to, no? Yung naging role namin, yung naging competent judicial authority. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Tapos sinagot pa. Mantakin mo Ang linaw na noon, sinabi niya, kami na ang tumata yung figurative na tapos bigla sasabihin nito, ano lang po yun, joke lang po yun. Diba, isipin mo, alinaw na sinabi ni Tutoy, tapos biglang sasalbayin siya nung boss niya, na hindi, lang po yun, figure of speech lang yun. Po, yun talaga yung naging role namin, yung naging competent judicial authority. Yun ang role nila, competent judicial authority. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Ito naman si figurative manner. Sabi niya, wala yun, ano lang yun, joke lang yun, parang wala lang, gusto lang sabihin ni Clavano. Ang labo mo, Brad. Ang labo mo talaga. It's not meant literally. It's not meant literally. Anak ka ng wewe. Anak ka ng daldal nyo kasi. Yan ang problema sa inyo. Lahat kayo madaldal. Actually po, no, Article Ayan inulit niya pa to 59, yung Section 2. Ayan It's not meant literally. Eto, pakinggan nyo Kinote niya pa, Article 59, Section 2. Eto. Actually po, no, Article 59, yung Section 2, tama po yung binanggit niyo po, no, na kailangan promptly na dalhin yung arrest sa competent judicial authority. Yeah. Doon po tayo nagtatalo, no? Yung competent judicial authority. Ngayon po, sa pag-interpret ng rule na yan, kailangan din natin maging tactical. Dahil po, kung yung competent judicial authority ay may responsibility na mag-attest doon sa lahat nangyari sa warrant, sa pag-serve ng warrant of arrest, kailangan po talaga na yung tao na yun ay nandun buong time. Diba? I mean, na-witness niya talaga yung from start to finish. Ito imagine niyo, inamin niya na tama yung Article 59. Ngayon kasi mali na sa kanila Ngayon iba na yung sa kanila, iba na yung rason nila. Ano na rason nila ngayon? Hindi na applicable ang Article 59. Bakit? Kasi we are no longer part of the ICC. But before, ito ang mga sagot nila. Before, ang sagot nila doon sa Article 59, Section 2, kami na yung parang judicial doon, kami na yung court. Kasi nga, practical, hindi naman pwedeng umistambay doon yung judge. Kasi nga, doon sa whole process, hindi siya pwedeng kumuha ng judge at ilagay doon at tingnan niya yung mga nangyayari. Oh my golly, what kind of lawyer is this? Sa bagay kayo ni Claire Castro, para-pareho kayo ng utak. Pambihira kayo. Alam mo, kawawa itong maman to. Alam mo,
sa totoo lang, Asik Labano, better shut up. Sa totoo lang, better shut up. Napapahiya ka eh. Kahiya-hiya ka sa mga abogado. Maniwala ka sa akin, pag pinanood ng mga abogado to, pagtatawanan ka. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!